aangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Jose Carlo Tinio Areza, 35 taong gulang, nakatira sa Sierra Verde 2, Pasong Tamo, Quezon City, ay ikakasal kay Janine Alison Dueñas, 32 na taong gulang, nakatira sa Barangay Paang Bundok, Quezon City, sa January 3, 2025 sa Shrine of St. Therese of the Child Jesus. Si Carl Ben Sulit Cruz, 28 na taong gulang, nakatira sa Bistecville, Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City, ay ikakasal kay Angel Lifer Buwan Pangilinan, 27 na taong gulang, nakatira sa Union Extension, Barangay Culiat, Tandang Sora, Quezon City, sa December 14, 2024, St. Maximilian Mary Colbe Parish. Si James Lawrence C. Mante, 39 na taong gulang, nakatira sa La Verandilla Residences, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Camille B. Castro, 38 na taong gulang, nakatira sa SS North Fairview Homes, Quezon City, sa January 4, 2025, sa Parish of Holy Sacrifice. At si Marvin Alexis Sibelio, 30 taong gulang, nakatira sa Sierra Verde 1, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Angelica Isabel Sheng, 30 taong gulang, nakatira sa Molave Tower, Paco, Manila, sa January 12, 2025, Madonna del Divino Amore Parish. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa Orasyo Imparata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kaligtasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Pinapanalangin namin ng mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasaya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot at magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesu Kristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan,
Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Francisco at Santa Jacinta Marto ng Fatima, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna sa mandali. Muli, isang mapagpalang hapon sa lahat. Ngayon po ay 2 linggo ng Adbyento na may temang Adbyento, panahon ng pangako at pangaral. Nasimulan na natin ang mabuting pagsasabuhay ng diwa ng Adbyento, ng may pananalig, pag-asa at pagmamahal. Pinaalalahanan tayo ni San Pablo ang magpunyagi sa ganitong kapuri-puring pagsisikap. Si Juan Bautista ang ating pinagkakatiwalaang gabay sa mahalagang pagpapatibay ng espiritual bilang paghahanda para sa paggunita sa pagsilang ni Kristo. Malinaw na puno ng pangako ang mga pagbasa. Ang paghahanda ng daan para sa Panginoon ay pagtutuwid sa palikulikong landas ng ating mga moral na pag-aalinlangan, pagtatambak sa mga bangin ng ating mga pagkukulang, at pagpapatag sa mga bundok ng ating kapalaluan. Punuri ng pangaral ang nasabing mga pagbasa. At habang abala tayo sa ganitong espiritual na pagpapaganda ng tanawin, lalo sanang mag-ibayo ang ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, upang tayo'y madatnang malinis at walang sala sa pagdating ng ating Panginoon. Sa pamamagitan lamang nito makakamit ang pagsasakatuparan ng pangako at pangaral. Magsitayo na po ang lahat at simulan ang banal na pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Father. Sa banal ng Eucharistia ito, manalangin tayo sa kahilingan ni Talia Elise Supnet Sebello, sa Thanksgiving ni Eric, sa mga kaluluwa sa ating mga kapatid Maria Rodora Ramirez, Magdalena de la Vega, Santiago Capunan, at mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinakakabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Malaking krisis ang pinagdaaranan ng mga Hudyong ipinatapon sa Babylonia. Sa kanila ipinatungkol ng propetang si Baruch ang pananalita ng pag-asang maririnig natin. Ang mensaheng ito ay patungkol din sa atin ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay nagtitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono.
Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ng mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadikilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababang punong kahoy upang liliman ng Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang ligapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong likid. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid at natanim ng may luha. Bayaan mo na mag-aning masasayat natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yung mga nagsihayong dalay binhid na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sa galak ni San Pablo, sa magandang pagtugon ng mga pananampalataya ng mga Filipos, sinulat niya ang awit ng pasasalamat at kahilingang maririnig natin sa ikalawang pagbasa ngayon. Ang kinindin natin ang awit pasasalamat ng apostol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daan ng poong nariyan na tuwin at handa sa Kanya, pagtubos niya'y makikita.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahon iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa makabilang banik ng Hordan at nangaral. Pagsisihan ninyo taligdan ang inyong mga kasalanan at pagbinya kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayo'y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwiran ninyo ang kanyang mga landas. Tatambagan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang baku-baku. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ano ang inyong handa para sa Pasko? May handa na? Bagong bisti, bagong cosmetic, bagong lipstick, bagong kotse siguro, bagong bahay, o bagong buhay. Siguro agree tayong lahat kung ang ating handa ay bagong buhay. Ganon ang mensahe ni Juan Bautista sa Ebanghelyo kakanina. Mag-aaral tayo paano sa paghanda sa pagdating sa ating Panginoong Hesus, sa pagpanganak ulit sa ating Panginoon. For the coming of God, Jesus Christ, who wants to be born again. What are the things that we have to prepare? We learn from John the Baptist. Nakikinig tayo kakanina sa mga malaking bangalan, di ba? Gidescribe sa Ebanghelyo, Poncio Pilato, gobernador, Herodes at kanyang kapatid, tetrarka, mga hari, and then mga pinakapunong sacerdote noong panahon. Sa Bisaya pa, mga dakong isda sila. Mga malaking isda, malaking tao. And then comes the name of John, Juan Bautista. Sino si Juan Bautista? Hindi alam ang mga tao. Kasi ordinaryo si Juan Bautista. Walang titulo, walang position, at walang possession, di ba? John the Baptist has no weight credential.
He is just son of Zachariah, the simple man from one village, from the desert. Juan Bautista comes from the humble origin. Yet, John the Baptist, Juan Bautista, nakatanggap sa taas ng honor galing sa Panginoon. He is given the credential, ang salita sa Panginoon. The Word of God comes to him. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Di ba hindi basta-basta? If we compare the background, malaki ang gap. Ang pangalan ni Juan at pangalan sa mga malaking mga tao kanina sa Ebanghelyo. Pero sa harapan sa Panginoon, Juan Bautista was given favor because the Word of God is given to him. This is a reminder, my brothers and sisters, that our position does not give warranty to bear God's message. That our possession then does not give warranty to bear God's message, does not necessarily qualify us for the message or to bear the message of God. So what should we do then? From John the Baptist, we are reminded about the value of humility, the value of faithfulness, the value of simplicity. This is the challenge in our days today. In the middle, I don't know if you agree with me, in the middle of commercialized Christmas, let us be reminded about humility, about simplicity, about faithfulness. Those are the conditions in our life. If we are really willing to welcome Jesus who want to be born again in our life, in our families, in our community, in our society, even if in our country. If those things are absent, then I do not know. I do not believe either that God will be coming, will stay with us. John is the voice of God who speaks and proclaims about Jesus and his coming, who carries his mission, as I said, in humility, simplicity, and faithfulness to God. Let us learn and be reminded again with this very message. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. We are asked to clean ourselves from our sinfulness, galing sa ating mga kasalanan. We are asked to leave behind, to make our life clean, our family clean, our mind clean, our community clean, for Him to come and stay with us. Kung marumi ang buhay natin, I don't think that God will stay with us. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tawirin ninyo ang kanyang mga landas. Let us prepare the road for God who is coming. Tatambagan ang bawat lambak,
at titibagin ang bawat burol at bundok. Ito ang kailangan gawin natin. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. Para sa Panginoon, hindi tayo mag-ikot-ikot. Hindi kailangan may tinaguan sa buhay natin. Kasi alam na ang Panginoon. Depende sa ating sinseridad. Kasama sa mga values kanina, simplicidad, humilidad, at faithfulness. Naniniwala tayo, mga kapatid, na kaya tayong lahat sa paghanda, sa paggawa ganitong mga bahagi sa buhay natin para sa pagdating sa ating Panginoon. Lahat din para sa ating sariling kaligtasan. May the good Lord bless all of us in following the example of John the Baptist. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Sa Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating pag-adbyentong paglalakbay, lalo nating nauwaang kailangan ang paghahanda ng daan para sa Panginoon sa pamamagitan ng puspusan, pansariling pagpakabuti. Hilingin natin ang Kanyang tulong at manalangin. Panginoon, akayin mo kami sa landas ng kabanalan. Panginoon, akayin mo kami sa landas ng kabanalan. Para sa simbahan at mga namumuno rito, sa tulong ni Juan Bautista, matagumpay nawa nilang maihanda ang mga puso ng mga tao sa pagsalubong sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa landas ng kabanalan. Para sa lahat ng napariwara ang buhay at naligaw ng landas, naway dinggin nila ang panawagan ni Juan na sila'y magsisi sa adbyentong ito at tumahak sa landas ng pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa landas ng kabanalan. Para sa nag-aakalang sila ay higit sa iba, naway magamit nila ang kanilang talino sa pagtulong sa mahihina, alang-alang sa diwa ng paglilingkod at pakikipagkaisa sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa landas ng kabanalan. Para sa mga taong natatangay ng pagkamuhi, kapusukan at kasakiman, naway alang-alang sa diwa na Adbyento, ay mapanuto sila sa landas ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa landas ng kabanalan. Para sa ating pagsalubong sa taon ng Jubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa landas ng kabanalan.
tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa landas ng kabanalan. Panginoong Diyos, tibayan mo ang aming kalooban sa pagkahawan ng matuwid na daan para sa iyong anak na si Jesus. Punuin mo ang mga lambak ng aming mga kabiguan. Patagin ang mga bundok ng aming pagmamataas at iayos ang aming baku-bakong daan ng masamang pag-uugali. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama
naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibihing niya. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong anak, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Inawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pakaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna sumandali para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa pagkapatayo ng Kristong Hari, Parish at Shrine of the Youth. Ikalawa, sa darating na December 14, Saturday, 3 p.m., magkakaroon po tayo ng Advent Recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan. Susundan nito sa alas 6 ng hapon ang Thanksgiving Mass sa bagong pari na si Reverend Father July P. Zambrano, SCJ. Ikatlo, para po sa schedule ng ating mga misa ngayong Disyembre, magsisimula na ngayong December 15, Linggo, ang simbang gabi na siyang pangungunahan ng pagdarasal ng Banal na Rosaryo sa 7:30 p.m. at susundan ng 8 p.m. Mass. Ang Misa de Gallo naman ay magsisimula ngayong December 16, Lunes, 4:30 a.m. Wala pong misa sa alas 6 ng umaga mula December 16 hanggang sa araw ng Pasko. Ikaapat, ang atin pong parokya ay meron ulit 2024 Bundle of Joy Project ngayong darating na Pasko. Ito po ay para sa mga kapamilya natin sa ating mga mission areas na higit na nangailangan. Ang Bundle of Joy ay Noche Buena package na pwede ninyong ipamasko ay mga groceries na naka-flash sa screen o pwede pong cash na 1,000 pesos. Iaalay po natin ito sa misa o iwan sa parish office. Deadline po nito ay sa December 23, Lunes. Ikalima, magkakaroon ng anti-pneumonia vaccine para sa edad na 60 pataas. Kasabay nito ay magkakaroon din ng HPV vaccine para sa mga batang babae mula 9 hanggang 14 na taong gulang sa darating na Sabado, December 14, sa ganap na alas 9 ng umaga sa Formation Center. Dalhin po lamang ang inyong valid ID. At panghuli, bilang paggunita sa darating na Kapaskuhan, ang Catechetical Ministry at Parish Youth Ministry ay muling ilulunsad ang Gift for an Angel Project. Ang layunin nito ay bigyan ng munting regalo ang mga bata. Narito ang mga requirements. Ang pagpapalista sa mga nais sumali ay mangyari sa unang araw ng simbang gabi, which is December 15 at Misa de Gallo, December 16. Sa bawat simbang gabi at Misa de Gallo ay may attendance sheet. Edad 3 to 11 years old sa mga iba pang edad 3 to 11 years old at sa mga iba pang katanungan ay mangyari lamang magtanong sa kanilang table sa labas ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.